I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ayun, mayroon tayong upload videos guys. Pasensya kayo kasi busy ako, but anyway, nako. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Nakikita nyo yan? Hindi sila nagtagumpay sa rally. Impeachment ang tinira para kay Pangulong Marcos Jr. Well, actually guys, pangatlong impeachment complaint ito. Una-una yung sino yung contractors na si Nisay ba yun? Ayun ang unang nag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulo. Pangalawa, yung mga Makabayan Black. Remember, mga taga-bundok lahat yan, mga anti-Marcos yan. Ngayon, DDS na naman. Natatawa talaga ako. Wow, grabe. Pinagtutulungan ng Pangulo. Alam niyo magandang laban ito. Bakit kanyo, Dito talaga makikita kung gaano, ka-powerful si Pangulong Marcos Jr. Sarit Samo ang mga ibinibintang sa kanya na samantala, hindi man lang nila iniisip ang Pangulong Marcos Jr. bago magdesisyon yan. Kasi isa sa mga grounds ng impeachment nila is yung GAA 2025, guys. At saka yung flood control. What? Diba? Lagi kong sinasabi, alam po natin, ang Pangulo, pag nagdesisyon yan, ay inuusisa niya yan ng mga ilang araw or linggo. Di ba? Lalo na po ang national budget. Napaka-mitikuloso ang Pangulo diyan. Tandaan po natin yan, guys. Hindi po basta-basta magdesisyon yan. Pinagpupuyatan yan. Sabi nga ni Jose Castro, hanggang madaling araw ang Pangulo. Kaya tuloy, mga kababayan. Ngayon, ay, ito, uulitin ko na naman, guys, Si Cory Aquino nga hindi umubra Di ba? Sa mga Marcoses, sila pa kaya na alam ng Pangulong Marcos Jr. Na ingatan ang kanyang apelyido, minsan na dumaan yan sa paghuhusga ng taong bayan. At never mangyayari uli yan. Very aware si PBBM dyan, guys. So, sabi po dito ng Philippine Star, ayan very short lang ito Ayan hindi na kailangan pahabain pa. Sabi dito sabi po ng Philippine Star, guys The impeachment complaint versus Marcos. Former anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor. Alam po natin yan. Former Ilocosur Governor Luis Chavez Singson and lawyer Ferdinand Topacio show and copy of their impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr. at the House of Representatives on Thursday. Ayan, today is January 22, 2026. Alam po natin, ito po si Defensor ay talagang anti-Marcos since pa. Kung nakikita nyo yung mga last election, lang yun, pakitang tao, guys. Pero alam po natin, anti-Marcos po yan. Kaya ang Pangulo hindi po lubos na nagtitiwala sa mga tao na yan. Ayan ito pa yung mga highlights ayan, kasama si Tupac. Ito. Ayan. See? Ngayon, mga kababayan, ito po ang masaklap. Bakit? Tinanggihan yung impeachment complaint nila. Tawa ako ng tawa talaga Ay, sobrang tawa ako ng tawa. Sabi po ng mga nagko-komento, birds of the same feather flocking together. Nakot, sabit, ha. Parang nagmamadali sila, mga kababayan. 'Di ba? Hindi sila nagtagumpay sa destabilization sa rally. Ito ang inatupag nila. Kung natandaan yung may video ako na sinabi, marami pa yung mga pakana nila. Gagawa sila ng paraan para masira ang Pangulo. Pero ito pong tandaan nyo, at never masira ang PBBM natin. Bakit?
majority ng Pilipino naka-focus kay Pangulong Marcos Jr. Nakikita nila kung ano ang kanyang ginagawa. Masipag ang Pangulo, guys. Sa bawat region, talagang pinupuntahan niya. Talagang wala tayong masabi dito. And, pangalawa, dahil tinanggihan po yung impeachment complaint nila, hindi tinanggap. Isa lang ibig sabihin nun. Nga. Sabi, the Budol gang strike again. Ay, nako. Nagsasayang lang kayo ng laway, oh. Sige, mag-file lang. Mag-file. Daming pambayad ng file fee. Ay, ako talaga, oh. Sabi ni Chavit Singson, wala na project ang Pangulo. Grabe. Patay mali kahit nakikita niya. Ay, sus, Mariusep. Pangontra sa korupsyon, campaign, aray ko, dati pulis dahil sa politika, billionaire, na di pa masaya sa buhay. Naku po, mapapagod kayo. Kakakachismis sa mga Pilipino. Buti kayo di magutom. Mayayaman mga yan eh. Yung mga nagpay ng ano, ay, ano yan, walang pake, mayayaman yan. Who's the check? Ayan, politician ha. Di kasi nila makuha gusto nila. That's correct. Kaya, mga GMA boys. As usual, guys. Sino kaya ang nagpipinance sa mga yan? Defensor, Jacinto Paras, Sabit Chingson. Nakaw naman. Wala na atang namimiss na nila korupsyon. Yes. Kasi wala na mangungurap ngayon. Kasi in-expose na nga ni PBBM. Wala na sila makakurakot. Kaya ngayon nagmamadali na ngayon sila. Of course, dinideclare ko, we are the true winners in this battle. Naka-Rolex Rothbeer si Attorney Paldo. O, diba? Nagsama-sama ang nagpapagulo sa Pilipinas. Sabi sa inyo, diba? Sana, kung nagkaisa man lang tayo, diba? Di sana gumanda ang bansang ito. Pero look guys, si PBBM, sa pagpupursige niya, tingnan nyo ang resulta ng kanyang hardworking. Ang Panginoon, binibless niya ang Marcos administration. Why? Isa na dito po yung pag-discover ng natural gases dyan pa sa Malampaya. Oh, di ba? Oh, see? Dapat nga magpasalamat sila eh. Kasi mayroon tayong pangulong ganyan. Oh. Ayan na nga ang sinasabi natin. Yan yung mga nagko-comment guys, oh. Oh, ayan oh, walang matino eh. Puro tinatawanan lang sila eh. Sabi po ng Philippine Star ito guys ha. Alam nyo, ito po, dahil dyan, nanggagalaiti sila guys. Bakit sila nanggalaiti? Hala, tinanggihan ng kanilang impeachment complaint. O ito, para kompleto detalyado, tingnan nyo to. Complaint namin is a genuine complaint full of evidences, dapat tinanggap ng Kongreso. Sir, babalik pa kayo dito sa Monday? Hindi kami babalik. Sorry, bakit ayaw mo? Huwag ka muna mag-conclude. More or less 3. Ayaw ni Jing ako mag-conclude. Pero pag-isipan pa namin. Pero as of now, dapat it should have been accepted, period. No, they're not. Sir, ilan ang complainants at sino-sino? For the record. Ang mga complainants... Oh, yes, please. Lipat lang muna. Wait lang. Dito ka na. Dito na sa para hindi ka nag-lipat. Dito ka na. Si attorney na lang pala lumipat. Oo. Yan. The complainants in this case entitled in the matter of the impeachment of Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, Manuelito de los Reyes Luna, yours truly, Jacinto B. Paras, Ferdinand S. Topacio, Michael T. Defensor, Harold Respicio, Mary Catherine Diaz Binag, and Virgilio R. Garcia. David Simpson. What is? We are not supporters of the President. Of the Vice President. We are not supporters of the President, but we respect
the office of the Vice President because she's the elected official of the land, second highest official of the land. We are citizens of the Philippines and we are exercising our constitutional duty to file this impeachment to question the betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and graft and corruption and other high crimes of the incumbent President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr. Pero is it right to say na kayo po ay pro-Duterte group na nag-file? Irrelevant yan eh. No. This is not ano. We are for justice. Saan ka? Pro-Philippines? Pro-people? I'm just Yeah, like, that's why reiterate Can I just answer that? Hindi nila This is a kayang people's sagutin. complaint. This is a people's complaint. Oy, hindi kami kasali dyan. Wala. This is a complaint of the people of the Republic of the Philippines. No! Objection or your honor. Hindi kami kasali dyan. Kayo lang, mga DDS. We will have a That's all. press con. Excuse me. Hindi kami kasali dyan. Attorney Topacio, can you explain? Kanibon. Anong sinabi niya? Republic of the Philippines, Peoples of Republic of the Philippines. Excuse me. Objection, your honor. Oh, di ba? Hindi kami kasali dyan. Kayo lang, mga DDS. Mga anti-Marcos, that's it. Oh, ayan guys ha. Sabi po dito ng News 5. Oh, di ba? Sabi dito, dismayado sa hindi pagtanggap ng ika-3 impeachment complaint versus PBBM. Naghain din ng kanilang impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos ang mga kilalang kritiko ng Pangulo at taga-suporta ng Duterte ngayong Huwebes, January 22. Nakita si PBBM pero hindi nakita si Sara Duterte. Wow! Ang crime. Anong crime? What? Talaga lang? Sige Para sa kanila, scam umano ang unang complaint na ipinasa, bersyon nila at ang Makabayan Black daw ang tunay na naglalaman ng reklamo laban sa Pangulo. Tulad sa Makabayan Black, hindi rin nila naihain ang kanilang reklamo dahil wala sa kanyang opisina sa House Secretary General Chiloy Garapil. Di ba dating niya yan? Dating sekretary niya. Wala si Madam Secretary General Chiloy Garapil, guys. So, ibig sabihin, yung impeachment complaint ng mga Makabayan Black, wala din. Walang saysay. Ngayon, hindi tinanggap. Dismayado nga, hindi tinanggap ang ika-3 impeachment ni BBM. Natatawa talaga ako. Di ba? Malinaw na malinaw. DDS. Umalma siya la doon sa tinanong ng isa kanina. Irrelevant daw, Utot nyo. The Peoples of Republic of the Philippines kuno. Oy, excuse me, hindi kami kasali dyan. Hindi kami kasali dyan. I totally, reject. Di ba? Kung nga sa korte, objection, your honor. Next naman. Ito yung mga nagko-commenting na nyo. Na naman. Ang tagal nyo, binabanatan si PBBM. Ngayon lang kayo nag-file. Di naunahan tuloy kayo. Unitim, nung pinaimbestigahan ng flood control, bigla kayo naglabasan. Humina na ba ang kitain? Ang kitaan. Guys, so sorry natatawa talaga ako. Ganun talaga para lang may masabi sila. Yan, yung mga hersey lang yan. Tulad nga ng sinabi natin guys, alam nyo, I think ang Pangulo pinagtatawanan niya ang mga ito. Why? Wala naman kasi, guys, wala naman sapat na grounds or basihan. Laban kay Pangulong Marcos Jr., Pangulo ng Pilipinas. Alam niya kung anong tama't mali, di ba? Sa flood control, what? Ghost project, what? Paano yun pag ikina-counter sila na ang flood control issue, sa usaping pagnanakaw sa kabayan ng bayan, guys, dekada na. How about that? Di ba? Mababanggit yan. If ever matuloy yung impeachment na yan, not only sa Marcos administration ang nakawan, dekada na po yan, guys. Remember that. Di ba? Pero walang may tangka para sugpuin or i-expose yung mga magnanakaw na yan. Si Digong ba may naipakulong na mga magnanakaw sa kabanang bayan? Wala. As in, wala. Di ba? Alam niyo, sa korte pa lang,
wala talo na to mga to eh. Oo, totoo yun. Kasi, kung sasabihin po natin, ang issue sa flood control, dekada na po, ang lahat ng problema ng bansa, isinalo ni PBBM. Ngayon, siya ang maglilinis, siya pa ang lumabas na masama. What the hell, di ba? Kaya guys, sabi ko, itong mga ito, gumagawa lang sila ng, yung lalong ikakasira ni Sara Duterte. Oo, totoo yun. Kasi, ngayon pa lang, gumagalaw na sila. Because, alam po nila, sa darating na eleksyon, guys, bongga at bigatin ang pambato ni PBBM kung sino man yun. Dahil alam ng sambayanang Pilipino, if mayroong i-endorse si PBBM na kandidato sa 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas, matik yan, mamananalo. Yan ang ayaw nila. Kaya ngayon pa lang, sinisiraan na nila si PBBM. Dahil konektado yan sa 2028. Political po yan. Ang ginagawa nila sa nakikita ko. Diba? Bakit sa panahon ni Digong, hindi sila nagsasalita na talamak ang nakawan? Even si Digong mismo nagsabi, sa DPWH talamak ang nakawan. Bakit ngayon? Bakit ngayon? Si PBBM mismo ang nag-expose. Siya pang lumabas sa masama. Hindi kayo naloka. Kaya sabi ko, I think, pagdating sa korte, wala. Kung ako ang abogado ng Pangulong Marcos Jr., talagang irisbakan ko talaga sila. Ika-counter ko para, ako. Ibig sabihin, para, kasi, parang paninirang puri baga. Diba? Yan ang hirap yun. Yan ginagawa nila yan para lang tawag dito, para lang huminto yung ingay tungkol dito kay Sara Duterte. Alam po natin kahapon nag-file ng Flander case and graft si dating Senator Trillanes. Kaya ayan, kumbaga tinapatan nila. Sabi dito, unahin yun, tapusin ang impeachment kay Sara at dami ng ebidensya. Madali mapanagot si PBBM as he accept his oath of responsibility. Ginawa niya ang kanyang sinumpaang. Kaya umipon muna kayo ng ebidensya, lalo na sa gitna na ngayon ng labanan ng Philippine West Sea at pagpapanagot ng mga magnanakaw. Kasali kayo mga DDS. Hindi kayo nahihiya. Ay, naloka ako. Halos dito guys, tingnan nyo, ipal din to si Defensor payo ko sa mga DDS na mag-file ng impeachment laban kay PBBM, isubmit nyo na lang sa The Hague, Netherlands ang reklamo nyo bago baka doon pa ito umubra. Galawang guys, natatawa talaga ako. Grabe, galawang buaya ginagawa nila. Yan kasi malaking interest nila sa gas. Yung malampaya na isali dito guys. Pero teka muna. May punto siya dito mga kababayan. Remember that. Sabi dito, basahin ko natin. Galawang buaya, ginagawa nila yan kasi malaki interest nila sa gas na napagtagumpayan ni PBBM. Tama po yun, bilyon. Makukurap nila doon pag nagtagumpay sila. Kaya ipagdasal natin si PBBM na maging manatili siyang matatag at lumaban para sa ating mga Pilipino. At sa bayan, ipagdasal natin na huwag magtagumpay ang mga masasama at na nais pabagsigin si PBBM. Tama yun. Guys, may punto siya. May punto siya. Kaya nagpupursige sila talaga na mapatalsik ang Pangulo dahil lang po nila maipapalit. Nako, malalagay sa alanganin itong natural gas natin. Sigurado yan. Dahil alam po natin, may pubya na tayo sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Kung sino yung mga matataas, there is a possible. Baka babalik na naman ang korupsyon sa atin. Pag nawala na ang Pangulo sa 2028, ay nako. Delikado talaga. May punto siya. Kaya ang mga Pilipino ngayon, alam na nila ang galawan kung sino ang totoong magnanakaw at kung sino ang totoong nagtatrabaho. Si PBBM, sabi niya nga, dekada na. Wala man lang nagpupursige dito sa pagtutuklas yun sa malampaya, sa natural gas natin na kailangan natin kumbaga
sisirin ng husto, baka sakali may makukuha tayo. O, tingnan nyo. Sa pagpupursige ng Marcos administration, ayan, blessing yan guys, blessing yan. Oh, di ba? Oh, pag walang tiyaga, walang nilaga, ay ka nga, di ba? Ay nako, sabi dito, walang katahimikan. Kasi meron mga tao na ayaw manahimik kasi ugod-ugod. Natatawa ako sa mga nagko-comment. Tinanggap yung mala high school level na impeachment. Complete na walang subsan. Tapos absent ang Secretary General. Hindi naman masyadong halatang pambubudol yan. Kasi wala naman sense yung mga impeachment na ipinal nyo. My goodness. Walang laman. Batingaw yan. Lata. Yung mga grounds nyo. Ay sus. Basang-basa na ni PBBM yan. Alam niya ika-counter yan. Mapapahiya lang kayo eh. O, di ba guys? Ano po ang kapalagayan nyo? Well, abangan po natin ang susunod na mga hakbang, itong mga salot na ito. Ito, uli, tatandaan nyo, hindi po titigil at titigil ang mga yan. May mga paraan na naman para panisirain ng Pangulo. Remember, tinatarget nila ang magpinsan. O, hindi lang yung anak guys, dahil alam nila, in the future, si Congressman Sandro, to be the next leader in this country, in the future. O, totoo yun. Lalo na si First Lady Lisa. Ay, di ba nyo nahalata? Pinagtutulungan nila ang yung pamilyang Marcos at saka yung Romualdez sa ngayon. Oh, ang daming kalaban ni Pangulong Marcos Jr. At itong pinakamaganda, at least nandito tayo na sinusuportahan natin ang Pangulo, guys. Kaya ako, walang kwenta yan. So, yun mga kababayan, ano po ang komento nyo? See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. Follow me and don't forget to likes. Okay? Bye guys. There's more.